tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake na naman ang yumanig sa Ukraine matapos targetin ng Russia ang isang mataong shopping center sa gitnang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng tinatawag na double tap drone strike. Agad na nasawi ang maraming sibilyan sa malupit na insidenteng ito na nagdulot ng malawakang pagkawasak at takot sa mga mamamayan. Direkta nitong tinamaan ang puso ng komunidad na noon ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na hindi bababa sa 16 na katao ang nasawi habang mahigit 130 iba pa ang sugatan sa malubhang pag-ataking ito. Ang trahedya ay naganap sa lungsod ng Kryvyi Rih na kilalang sariling bayan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga biktima habang masusing sinusuri ng mga rescue team ang pinangyarihan ng pagsabog. Sa ulat na ibinahagi ni Regional Governor Alexander Hanja, labis na nakababahala na 22 bata ang kabilang sa mga nasugatan sa gitna ng maliwanag na araw na pag-atake. Ang pag-target sa isang pampublikong lugar kung saan maraming pamilya at bata ang namamasyal ay nagpapakita ng kawalan ng pakundangan sa buhay ng mga sibilyan. Labis ang pag-iyak at trauma na dinanas ng mga kabataang nakaligtas sa pagsabog. Sa kasalukuyan, may 29 na pasyente ang nasa kritikal na kondisyon sa ospital, kabilang ang 5 bata na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Nagbahagi rin si Governor Hanja ng mga larawan ng makapal at maitim na usok na bumubuhos mula sa malaking gusali ng shopping center. Ang pinsala sa infrastruktura ay napakalaki at halos gumuho ang buong istruktura dahil sa lakas ng sunod-sunod na pagsabog. Sa pinakahuling ulat nitong umaga, sinabi ng mga otoridad na may 9 na katao pa ang opisyal na itinuturing na nawawala, kabilang ang 2 bata. Walang humpay ang mga tagapagligtas sa paghukay at paglilinis sa mga guho ng shopping center sa pag-asang may makikita pa silang buhay. Bawat sandali ay mahalaga habang ang mga pamilya ng mga nawawala ay naghihintay sa labas ng gumuhong gusali sa gitna ng matinding kaba. Binigyang diin ni President Zelensky ang tuso at kasuklam-suklam na taktika ng Russia kung saan ang ikalawang drone ay tumama 30 minuto matapos ang una. Ang ganitong pamamaraan, na kilala bilang double tap strike, ay sinasabing maaring maglagay sa panganib sa mga emergency responder at bumbero na sumaklolo sa mga biktima ng unang pagsabog. Ayon kay Zelensky, ito ay isang malinaw na paglabag sa mga batas ng digmaan at makataong batas. Mariing kinondena ng Pangulo ng Ukraine ang pag-atake at tinawag itong isang barbarikong gawain at walang awang pag-atake. Ayon sa kanya, ang pag-atake sa mga sibilyang walang kalaban-laban sa isang shopping mall ay nagpapatunay lamang ng kawalan ng moralidad ng puwersang Ruso. Nangako siya sa mamamayang Ukrainian na hindi hahayaan ng pamahalaan na makaligtas ang mga responsable sa krimeng ito ng walang kaukulang parusa. Sa kanyang opisyal na pahayag sa Telegram, binigyang diin ni Zelensky na ang mga ganitong uri ng pag-atake ay walang iba kundi mga hayagang gawaing terorismo laban sa sangkatauhan. Hinimok niya ang buong mundo at ang mga pandaigdigang pinuno na panagutin ang Russia sa mga krimeng ito sa digmaan. Nanawagan siya para sa mas matinding suportang militar upang maprotektahan ang himpapawid ng Ukraine mula sa mga drone. Tiyak na tutugon kami sa kalupitang ito ang matapang na deklarasyon ni President Zelensky habang ipinapakita ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang bansa. Ang pahayag na ito ay naglalayong palakasin ng loob ng mga mamamayan at ipadala ang mensahe sa Moscow na ang bawat pag-atake ay may katapat na ganti. Naghahanda na ang militar ng Ukraine para sa mga susunod na hakbang upang depensahan ang kanilang teritoryo. Bukod sa trahedya sa Kryvyi Rih, isa pang hiwalay na pag-atake gamit ang drone ang naganap noong Biyernes sa timog na rehiyon ng Mykolaiv. Ayon sa ulat ng Ukrainian state media sa Telegram, 4 na sibilyan ang nasawi sa insidenteng ito, kabilang ang 3 bata habang isang babae naman ang malubhang nasugatan. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagpapakita ng malawakang opensiba ng Russia sa iba't ibang dako. Ang pagkawala ng buhay ng 3 bata sa rehiyon ng Mykolaiv ay lalo pang nagpadilim sa sitwasyon ng bansa na patuloy na nagluluksa. Ang mga biktima ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan nang maganap ang biglang pag-atake ng drone. Ipinapakita nito na wala ng ligtas na lugar sa Ukraine dahil ang mga tirahan ng mga sibilyan ay patuloy na nagiging target ng mga pambobomba ng puwersang militar ng Russia.
Sa kasalukuyan, lalong pinaiigting ng Russia ang kanilang air war o digmaang panghimpapawid laban sa Ukraine habang ang labanan sa lupa ay patuloy ng humihigit sa 4.5 taon. Walang senyales ng pagbagal ang labanan at tila mas pinipili ng Moscow na gumamit ng mga drone at missile upang iwasan ang direktang pakikipagtagpo ng mga puwersa sa mga frontline na nagdudulot naman ng matinding pinsala sa mga lungsod. Bago ang pag-atake ng Biyernes, 17 katao na ang nasawi noong Huwebes matapos ang isang Russian ballistic missile strike sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Ang patuloy na pag-ulan ng mga missile sa mga pangunahing lungsod ay nagpapakita ng malawakang paggamit ng Russia ng mga long-range weapon laban sa mga urbanisadong lugar na malayo sa aktwal na linya ng digmaan sa silangan. Ang mga ganitong uri ng pambobomba sa mga sentrong pang-ekonomiya at pampublikong infrastruktura ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga mapagkukunan at enerhiya ng Ukraine. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang paggamit ng mga ballistic missile at drone ay maaaring maging paraan ng Russia upang subukin ang air defense system ng Ukraine na kasalukuyang umaasa sa tulong mula sa mga kanluraning bansa tulad ng Estados Unidos at European Union. Sa kabila ng matitinding pag-atake sa kanilang teritoryo, pinatindi rin ng Ukraine ang kanilang sariling mga counter-attack laban sa mga estratehikong target sa loob ng Russia. Sa mga nakalipas na linggo, matagumpay na nai-target ng mga Ukrainian drone ang mga imbakan ng langis at mga pasilidad ng logistics ng Russia upang bawasan ang kakayahan ng Moscow na pondohan at suportahan ang kanilang mga operasyong militar. Ang estratehiyang ito ng Ukraine na atakihin ang mga pasilidad ng langis ay naglalayong putulin ang supply ng gasolina ng mga tangke at sasakyang pandigma ng Russia. Sinabi ng mga opisyal ng depensa sa Kyiv na ang tanging paraan upang mapatigil ang pambobomba sa kanilang mga lungsod ay ang paghina ng kakayahan ng kaaway na maglunsad ng digmaan mula sa kanilang sariling teritoryo na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ang patuloy na karahasan ay nag-ani ng matinding batikos mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao. Maraming bansa sa Europa ang muling nagpahayag ng kanilang suporta sa Ukraine at nangakong bibilisan ang pagpapadala ng mga karagdagang air defense system upang mapigilan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap habang patuloy na pinapatawan ng mga parusa ang ekonomiya ng Russia. Habang lumalalim ang krisis, ang sitwasyong makatao sa Ukraine ay patuloy na lumalala dahil sa kakulangan ng ligtas na tirahan at pangunahing pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. Ang mga ospital sa Kryvyi at iba pang mga lungsod ay labis na nahihirapan sa dami ng mga sugatan na nangangailangan ng agarang operasyon at rehabilitasyon na nagpapakita ng matinding bigat na dinaranas ng sistemang pangkalusugan. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa Kryvyi, ang mga pamilya ay patuloy na nagbabantay sa mga guho, umaasang makakakuha ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat labi na nailalabas ay nagdadala ng labis na lungkot, ngunit ang katatagan ng mga mamamayang Ukrainian ay nananatiling buhay sa gitna ng matinding pagsubok at patuloy na banta ng mga susunod pang pagsabog mula sa himpapawid. Patuloy na babantayan ang ating himpilan ng mga kaganapan sa Ukraine at ang magiging tugon ng pamahalaan sa mga pag-ataking ito. Para sa pinakahuling balita at malalimang pagsusuri sa mga pandaigdigang isyu, manatiling nakatutok sa ating programa. Isang matinding pagbabago sa geopolitika ng gitnang silangan ang kasalukuyang nagaganap ngayon sa rehiyon. Inihayag ng mga opisyal ng Iran ang kanilang kahandaan na lumipat mula sa depensibong posisyon patungo sa mas agresibong opensiba. Ang hakbang na ito ay naglalayong basagin ang kasalukuyang diplomatikong deadlock sa pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos at Israel na nagpapahiwatig ng mas mapanganib na yugto ng tunggalian sa buong rehiyon. Upang maunawaan ang ugat ng tensyon, dapat nating balikan ang nakaraang Pebrero 28 ng taong ito. Simula ng ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang isang malawakang serye ng pag-atake laban sa Iran, naging mabilis ang tugon ng Tehran. Nagsagawa sila ng mga ganting salakay na nag-target sa mga base militar ng Amerika at iba pang mahahalagang infrastruktura sa estratehikong rehiyon ng Gulpo ng Persia. Sa simula, nanindigan ng pamahalaan ng Iran na ang kanilang mga aksyong militar ay hindi naglalayong magpasimula ng digmaan sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng kanilang mga otoridad, ang bawat pag-atake ay isa lamang proporsyonal na tugon sa mga naunang agresyon ng alyansang US-Israel. Subalit ang naratibong ito ay tila nagbabago na ngayon habang patuloy na tumitindi ang presyur sa magkabilang panig. Sa mga nakalipas na araw, hayagang binabanggit ng mga matataas na opisyal ng Tehran ang posibilidad ng pagpapatupad ng mas aktibong patakaran sa pag-atake.
Kasabay nito, nananatili ang kanilang mahigpit na kontrol sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong anyong tubig na ito ay itinuturing na pinakamahalagang barahan ng Iran upang puwersahin at gipitin ang ekonomiya at militar ng Estados Unidos ngayon sa rehiyon. Ang bagong direksyong militar na ito ay direktang nagmula sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Iran. Si Supreme Leader Mojtaba Khamenei mismo ang naglatag ng estratehiyang ito noong unang bahagi ng Agosto, kasabay ng malawakang pagbalasa sa pamunuan ng militar. Inutos niya ang pagpapalakas ng kakayahang pumigil sa pag-atake o deterrence at paghahanda para sa malalaking opensiba laban sa kanilang mga kaaway sa hinaharap. Hindi lamang ito nanatili sa antas ng utos, kundi mabilis ding isinalin sa opisyal na doktrina ng bansa. Isang kinatawan mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang nag-anunsyo na kasalukuyan nilang binabago ang kanilang doktrina sa operasyon. Binibigyang prioridad na ngayon ng kanilang militar ang mga aktibong operasyong opensiba, isang malaking paglayo mula sa tradisyonal nilang depensibong postura. Nagbigay din ng babala si Mohammad Mokber, ang kasalukuyang tagapayo ni Supreme Leader Khamenei, ukol sa isyong ito. Ayon sa kanya, ang estratehiya ng paglilipat ng labanan tungo sa opensiba, sakaling hindi matugunan ang mga kondisyon ng Iran, ay tiyak na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang Iran ay handang hamunin ang kasalukuyang geopolitical order sa mundo. Dagdag pa rito ay pinaliwanag ni Mohammad Reza Naqvi, isa pang tagapayo sa IRGC, ang mas detalyadong aspeto ng bagong kakayahang ito. Ayon sa kanya, sinasanay na ngayon ang kanilang mga tropa upang magsagawa ng mga direktang operasyon sa loob mismo ng teritoryo ng kaaway. Nangangahulugan nito na ang labanan ay hindi na lamang mananatili sa mga hangganan ng Iran kundi ililipat sa mismong bakuran ng kalaban ngayon. Binigyang diin pa ni Naqvi na ang IRGC ay inatasan na umatake sa isang matalino, pili at tumpak na paraan laban sa mga partikular na target ng kaaway. Ang ganitong uri ng precision warfare ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan at teknolohiya. Nilalayon nitong i-neutralize ang mga banta bago pa man makakilos ang kalaban, na nagbibigay sa Iran ng malaking bentahe sa larangan ng digmaan sa rehiyon. Gayunpaman, may iba't ibang pananaw ang mga eksperto ukol dito. Ayon kay Senato Ossi mula sa Center for International Policy sa Amerika, ang mga pahayag na ito ay hindi automatikong nangangahulugan na maglulunsad ang Iran ng isang preemptive war. Sa halip, ito ay isang estratehikong babala na handa silang mag-escalate ng mas maaga at mas matindi kung sa tingin nila ay hindi na maiiwasan ang direktang digmaan. Ipinaliwanag nito Ossi na napagtanto ng Tehran na mas mabuting sila ang magtakda ng takbo ng labanan kaysa maghintay na ang Estados Unidos o Israel ang magdikta ng mga kondisyon ng digmaan. Sa pamamagitan ng pag-agaw sa inisyatiba, naniniwala ang Iran na maari nilang mabawasan ang bentahe ng kanilang mga kalaban at maprotektahan ang kanilang pambansang interes sa mas epektibong paraan ngayon sa labanang ito. Sa kabilang banda, naniniwala si Ahmad Zaidabadi, isang eksperto sa ugnayang pandaigdig na nakabase sa Tehran, na ang pagbabagong ito ay reaksyon sa pananaw ng Iran sa patakaran ng Amerika. Sa tingin ng Tehran, nais lamang ng Washington na panatilihin ang kasalukuyang estado ng blockade sa dagat at patuloy na pagpataw ng matinding presyur sa ekonomiya nang hindi nakikipagdigma ng direkta sa kanilang bansa. Kasalukuyang nasa malalim na deadlock ang mga diplomatikong pagsisikap sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos gumuho ang kasunduan sa ceasefire, muling ipinatupad ng Estados Unidos ang mga parusa sa langis at hinarangan ang mga daungan ng Iran. Ang pagkasira ng mga ugnayang ito ang nagtulak sa Tehran na maniwala na wala nang mapapala ang diplomasya sa ilalim ng kasalukuyang mga kondisyon ng krisis na ito. Dahil dyan, naniniwala ang pamahalaan ng Iran na ang tanging paraan upang puwersahin ang Amerika na bumalik sa hapag ng negosasyon ay ang pagpapakita ng lakas. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga aktibong pag-atake, umaasa ang Tehran na mapipilitan ang Washington na tanggapin ang kanilang mga kondisyon para sa isang bagong kasunduan na magbibigay daan sa pag-angat ng mga parusang pang-ekonomiya sa bansa. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng kasalukuyang krisis matapos ang panandaliang tigil putukan noong Abril 8 na bawasan ng mga direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa, gayunpaman nanatili ang mga tensyon sa Strait of Hormuz at mga karatig na lugar. Ngunit ang mas malaking problema ay ang pagkalat ng proxy war sa iba't ibang panig ng buong gitnang silangan na tila hindi na mapigilan ngayon. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang patuloy na labanan sa pagitan ng grupong Houthi sa Yemen na sinusuportahan ng Iran at ng Saudi Arabia.
Ang sigalot na ito ay nagdulot ng malubhang banta sa seguridad ng mga barkong naglalayag sa Red Sea, na isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang krisis sa Iran ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at supply. Dahil sa mga pangyayaring ito, lumalakas ang paniniwala sa Tehran na ang superioridad ng militar ng Estados Unidos ay hindi na sapat upang kontrolin ang tensyon o pigilan ang paglala ng krisis. Nakikita ng Iran ang kahinaan ng Amerika sa pagpapatatag ng rehiyon, na lalong nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na hamunin ng impluwensya ng Washington sa pamamagitan ng kanilang bagong doktrina ng opensiba. Bilang patunay sa bagong diskarte noong Hulyo 29, naglunsad ang IRGC ng isang sorpresang pag-atake gamit ang ballistic missile laban sa isang base ng militar ng Amerika sa Jordan. Ang aksyong ito ay inilarawan ng Central Command ng US o CENTCOM bilang isang hindi inaasahang at mapanganib na hakbang. Inilarawan naman ito ng media sa Iran bilang isang konkretong halimbawa ng kanilang preemptive strike. Ipinaliwanag ni Hossein Kanaani Mogaddam, isang dating general ng IRGC, na ang bagong estratehiya ng Iran ay hindi lamang limitado sa pisikal na labanan. Kasama rin dito ang kombinasyon ng cyber warfare, psychological operations, pangangalap ng intelihensiya at digmaang pang-ekonomiya. Ito ay isang komprehensibong diskarte na naglalayong paralisahin ang kaaway sa lahat ng posibleng aspeto sa labanang ito. Sa kabila ng kumpiyansa ng Iran, nagbabala ang mga eksperto na ang kalkulasyong ito ay maaring magdulot ng malaking sakuna para sa bansa at sa buong rehiyon. Ang panganib ng deterrence trap ay napakataas, kung saan ang magkabilang panig ay patuloy na mag-escalate sa paniniwalang ito ang magpapasuko sa kalaban. Ang ganitong sitwasyon ay nagtutulak sa buong mundo sa bingit ng isang malaking digmaan.